Breaking news po mga kababayan. Nako, eto, magugulat kayo. Hindi na po nakapagtiis si Gibo Teodoro sa mga lumalabas po na akusasyon. At meron din siyang pasabog dito. Ito na ba yung sinasabi nila na government reset, military takeover, military junta? Nako po. Di ba meron silang sinusulong ngayon mga kababayan? Na pag nag-resign daw si BBM, si Sara Duterte, ay mag-resign din. Pwede ba yon? At ang gagawin nilang presidente, si Ramon Ang, na isang negosyante. Nako mga kababayan, ito na si Gibo Teodoro. Bago ko ipakita po itong pagsasalita ni Gibo Teodoro, meron po tayong ipapakita. Ito po mga kababayan. Ito pong pasabog po ni Napoles Tour. Ito po. Ayan po mga kababayan, no? Na-post po ito. Breaking news. Fake news daw ito. Rep Saldico releases the list of top 21 or top 51 government officials involved in the trillion scandal. Ito po yung mga pangalan mga kababayan. Magugulat kayo. Nandito po si Browner. Nandito po si Browner mga kababayan. Ito po. Ayan o. Makikita nyo po dito. So dito sa 1 to 26, hindi natin makikita si Browner dito. Saka si Gibo. Pero doon sa 26 hanggang 51, nandun po sila. So yung mga nasa listahan po ng mga trillion scandal po, pinapangunahan po ni BBM, Lisa Araneta, Sandro Marcos, Martin Romualdez. Meron nga dito Boying at John B. Cremulya. Okay, nakikita nyo po mga kababayan, nandito rin si Terry Ridon, Benny Abante, Dan Fernandez, Ace Barbers. Meron nga rin dito si Claire Castro. So, doon po sa kabila po na number po, nandun din si Ping Lacson, Tito Soto at iba pang mga politiko na talagang bendalo. Ito po mga kababayan, no? So dito, makikita po natin pang 51 itong si Gibo Teodoro. Nakikita nyo po. Ayan, no? Makikita nyo, may Larry Gadon pa nga eh. Ayan, no? Makikita nyo dito. Yan, 20, ayun no, Akbayan, Kabataan, Gabriela, Laila de Lima, Janet Garin, Stephen Jan Paduano, Johnny Pimentel, Alfred Garbin, Roland Valeriano, Romeo Acop, Nicolas Torre, Romel Marbil, ayan, Larry Gadon, Arlene Brosas, Raul Manuel Anton Lagdameo, Manuel Bonoan, Gibo Teodoro. Nandito rin si mga kababayan, si Romeo, ayan Romeo Browner Jr. So, yan po yung mga pasabog. So, ngayon, meron pong revelation si Gibo Teodoro. Ano kaya ito mga kababayan? Sa tingin nyo, magmi-military takeover na po ang AFP. Mga kababayan, so ito po, pakinggan po natin si Gibo Teodoro. Naku po, magugulat kayo sa kanyang pasabog. Ito po. Secretary Gilbert Teodoro. Secretary Teodoro, magandang morning. Magandang umaga, Katunying at Jerry. Na Apo. magandang umaga, lalo na nakita ko si Jerry, pabata ng pabata talaga. Talagang si Jerry. Si Jerry talaga ang favorite niyo. Opo. Tayo, Katunying, nung nasa kongreso pa tayo, syempre nag-iba yung itsura natin, lalo na ako, di ba? Si Jerry, nagbabago. Mukhang pabaliktad yung... Pabaliktad. Talaga. Siya po yung... Sagot ko, breakfast nyo, Secretary. Siya po hindi po siya... Dapat sagutin sa akin kung bakit ganun. Marami. Opo, siya po si Jerry Baha, a.k.a. Benjamin Button. Paatras ang edad. Okay, Secretary, kumusta po ang ating bansa ngayon?
ang protesta kaliwat kanan, may katatapos lang ng peaceful na Katunying, banggitin mo yung yung viral na police tour. Bakit kasama si AFP Browner at Gibo Teodoro sa 51 na nirelease ni Saldico na dawit sa trilyones na iskandal na ito sa flood control. Naku, sana matanong ni Katunying ito. rally ng Iglesia ni Cristo. Meron pong mangyayari sa November 30. Meron pong malaki din ito, kumbatsero. Oo. Meron pong mga binitawan si Senator Amy Marcos laban sa kanyang kapatid. At hanggang ngayon ay marami pong nanliligaw sa Armed Forces of the Philippines para po sumali dito po sa pangyayaring ito. Sa inyo po manggaling, tayo ba gumuguho na ba tayo bilang isang bansa, Secretary? Getting a cactus for a co-star? Probably a Nako po, nagpa-suspense pa mga kababayan. Ano sa tingin nyo, gumuguho na ba ang bansa natin? Mga kababayan, gumuguho na ba? Iyan po yung sasagutin ni Gibo Teodoro. So okay po, i-check po natin. Palipasan lang natin yung commercial dito. Nako po, magugulat kayo dito mga kababayan. Ito na si Gibo. Ito na po mga kababayan ko, magugulat kayo sa kanyang pasabog. Talagang humihina yung bansa natin. Hindi natin masasabi talaga na lumalakas ito. Gawa ng talagang may mga issue ng korupsyon, may issue na politikal, may issue na kailangan na uhaw ang taong bayan sa hustisya. No? At alang-alang na rin sa karapatan ng ating mga kababayan para sa hustisya at karapatan din naman ng nadadawit dito na linisin ang pangalan nila sa patas na pamamaraan, kailangan pagtuunan ng pansin ito at walang, alam nyo, may kasabihan po, no, that justice should not only actually be impartial but must appear to be impartial. Ang itsura ng pagkakapatas at pagkakatrato sa lahat ng may kinalaman sa isang paglabag sa batas, kailangan ipakita sa tao na seryoso. At ito'y lehitimong hindi lang hiling ng tao, kung hindi ito'y lehitimong prinsipyo ng batas na nasa law books natin lahat. No? So, hindi natin ipinagkakaila na may mga problema. Isang sintu-sintu lang siguro ang magsasabi na wala. Ngunit, sa ganang akin, ang Department of National Defense at ang Sandatahan Lakas ng Pilipinas ay maliwanag ang katungkulan, ang tungkulin. Ang tungkulin nito ay pangalagaan ang seguridad ng Estado sa lahat ng manunupil, foreign or domestic, ayon sa batas. Marami rin na naghihikayat na kumilos ng mag-isa ang Armed Forces of the Philippines na makialam dito. Hindi po gagawin ito at hindi po natin nanaisin kung ito ang mangyari kasi mas O mga kababayan, marami kasing nagdududa dito sa AFP, mga kababayan ko. Bakit nagdududa? Kasi nga, di umano ay kasama din sila sa malaking malaking iskandalo na ito, mga kababayan. Ito po ang sinasabi po ng mga kababayan natin. I-check nyo po ito. Ito po yung sinasabi ng mga kababayan natin na kaya tahimik po ang AFP dahil nga nasa palan din ng kanilang bulsa. Nakatikim din sila ng biyaya. Kita nyo po, O, kita nyo po kung sino po yung mga nasa listahan dyan. O, Gibo Teodoro, number 51. Nicolas Torre III, Romeo Browner Jr., ito pong listahan na ito yung sinasabi nila na ito yung pasabog kasi mga kababayan niyan, no? Representative Saldico releases, releases of top 51
government officials involved in the trillion flood control controversy. Nako mga kababayan, ayan no. Gibo Teodoro, number 51. Yung Browner, number 43. Tito Soto, number 12. Claire Castro, number 10. Rafi Tulfo, number 15. Ping Lacson, number 13. Number 1, number Ferdinand Marcos. Number 2, Lisa Marcos. O banggitin ko ulit mga kababayan ha. Ferdinand Marcos Jr., Lisa Araneta Marcos, Sandro Marcos, Martin Romualdez, Yeda Marie Romualdez. Ito po yung mga listahan po. Boying John B. Cremulya, Saldico, Claire Castro, Ray Saunteveros, Tito Soto, Ping Lacson, Loren Legarda, Rafi Tulfo, Jerbil Luistro, JJ Suarez, Dong Gonzales, Rods Gutierrez, Edwin Jude Asidre, Edwin Garjola, Benny Abante, Terry Ridon, Is Barbers, Dan Fernandez, Sia Alonto Adjong, Paulo Ortega, Antonio Trillanes. Ako po, kasama si Trillanes sa naambunan ng trilyon. Di umano. Number 29 po mga kababayan. Akbayan, Perisendanya, Kabataan, PL, Renico, Teacher Antonio Tino, Gabriela Partili, Sara Elago, Leila De Lima, Janet Garin, Stephen Jan Paduano, Jan Pimentel, Joel Chua, Alfredo Garbin, Roland Valeriano, Lordan Suwan, Romeo Acop, Jefferson Kongkun, Romeo Browner, Nicolas Torre III, Romel Marbil, Larry Gadon, Arlen Brosas, Raul Manuel, Antonio Lagdameo, Manuel Bonoan, Gibo Teodoro. O mga kababayan, yan po yung mga listahan. So dito po mga kababayan, yung taong bayan nagtatanong, kaya daw tahimik ang mga ito kasi nga naambunan din daw ng grasya. Nako po, totoo kaya yun mga kababayan? Makakahina sa ating marami rin na naghihikayat na kumilos ng mag-isa ang Armed Forces of the Philippines na makialam dito. Hindi po gagawin ito at hindi po natin nanaisin kung ito ang mangyari kasi mas makakahina sa ating pag-mature bilang isang bansa. At maraming gumagamit sa constitutional provision na the armed forces is the protector of the people and the state. Walang nakasaad doon na pwedeng makialam sa trabaho ng iba at humusga ang Armed Forces of the Philippines sa isang political or judicial contest. Hindi po ito tama. At kung sino man ang gumagamit sa provision na yon, at ewang ko naman doon sa mga framers ng constitution na yan, porque lahat na nangyari bago EDSA 1 ay gusto nilang baliktarin na hindi na lang tumingin sa kinabukasan, ay inilagay pa yon na given naman talaga na dapat ang armed forces sumunod sa legal lamang na kautusan. Sabi ninyo, may humihikayat at nakita naman talaga at ramdam na merong mga pagkilos para himukin ang sandatahan. Meron ho ba sila, Sekretaryong, sagutin sa batas kung identified kung sinong mga individual o grupong mga ito? Ayan, sabi ni Gibo Teodoro, wala daw pakialam ang AFP, wala daw sa mandato ng batas. Yun ba yun mga kababayan? I-correct nyo ako kung nagkamali ako ng dinig. Kasi ginagamit daw ng mga framers ito na kailangan daw ay makisali itong AFP. Sabi niya hindi na pwede. O tignan nyo mga kababayan. Kasi nga, sabi ng mga tao, bakit tahimik kayo? Ano yun? Nakinabang kasi kayo. O yun ang sinasabi mga kababayan ha. Yun ang sinasabi ng mga tao. Bakit tahimik ang AFP? Bakit hindi sila? Sabi kasi, tahimik pa sa mga patay. Bakit nakikita na nila, alam na nila na may problema ang bansa, tahimik pa din sila. Ayun, lumalabas yung mga balita. Nakasama daw sila allegedly sa trilyon na iskandal na ito.
AFP Browner, Gibo Chodoro, nako po, yari mga kababayan. Meron, depende sa grabidad ng sinasabi nila. Lalong-lalo na depende sa personal situations nila. Kung sila ay nanilbihan, alam naman nila ang dapat o hindi dapat gawin ng isang sundalo, no? So, may pananagutin depende sa grabidad at kaseryosohan ng banta nila. Yung iba naman, hindi naman talaga siniseryoso. Kaya palagay ko, ano lang yung bagansya o disturbance of the peace yung iba. Yung iba naman, yung nananahimik lamang na talagang sinserong humihikayat. Marami yan na retired na humihikayat na talagang ilabas ang katotohanan sa likod ng mga issue na humihikayat ng tama. Hindi humihikayat na umaklas ang sandatahan, ang lakas. Ito ay napakarami at mas nakararami. Yung pong issue sa corruption, medyo matagal na pong lingering yan eh. Yung yung mga kababayan natin mas mulat na mulat po ngayon na Secretary. Pero yung pong binitawan ni Senator Amy laban sa kanyang kapatid, laban sa kanyang hipag, laban sa kanyang pamangkin, nung pong araw ng Lunes, kumbachero, no? Nung Lunes, ano po bang pagtanaw ng DND doon, ng Armed Forces? Bakit umabot sa ganon? May nakikita ba kayong talagang isang mas malaking pagkilos, yun ang umpisa? Hindi ko nakikita doon sa statement ni Senator Amy yan dahil sa tingin ko personal yung dahilan. Ano? At kung humikayat man ito ng mas malaking pagkilos, di sana nangyari na ito dahil talagang emotional at napaka shall we say napaka-surprising ng kanyang ni-raise, ano? At hindi mo akalain na mangyayari. At kayo man, ang INC man ay sinasabi nyo na hindi kasama talaga sa script ito. No? Pero sa tingin ko, ang talagang lingering issue ay mapanagot ang mga nasa likod nitong corruption issue nito. Wait lang. Ano kaya Mr. Gibo Chodoro, ikaw na yung mag-insist na itong hinihiling na hair follicle test kay BBM para matapos na yung issue. Yung binabato ni Manang Amy na pulburon na bisyo niya mula kabataan niya na siya pa yung naglilinis ng mga pinag-inuman o mga basyo ng mga pulburon. Ano kaya kung kayo na po mag-insist na in public po, gawin po ni BBM yung hair follicle test para matapos na yung issue, para hindi na magkaroon ng mga division, mga paghihinala, yung doubt ng mga Pilipino na yung Pangulo ay healthy. Yan ang sinasabi nila mga kababayan, ha? Hinihiling po ng nakakarami na magpa-hair follicle test na para matapos na. Yun nga lang, tila yung inyong pagkakabanggit, parang hindi nyo ini-insist. Diba mga kababayan? Yung sabi ng komento, sabi ni Frederick Santos ng Nabotas. Ako po, dami nating viewers ngayon. Yan ang lingering issue, maraming nagiging side issues eh. Opo. At habang tumatagal na hindi walang linaw o walang liwanag ang nangyayari dito, lalong magkakaroon ng pagdududa ang tao, lalong magkakaroon ng galit ang tao, lalong magiging receptive ang ating tao sa Ayun, kayo na rin nagsabi na pagkakaroon ng pagdududa. Ayun, nagdududa sila sa Pangulo dahil nga yung mismong kapatid niya, yung pambansang ate, ang nagbulgar nito. Hindi naman ibang tao eh. Hindi naman malayong tao itong si Manang Amy.
bakit niya ibubulgar ito kung walang katotohanan? Ito yung pagkakaroon ng mga duda ng tao. O yan ang sinasabi nila mga kababayan. Dudang-duda ang mga tao. Bakit hindi nyo i-insist in public na magkaroon ng hair follicle test? Yun ang sabi ha mga kababayan. Pero parang ayaw nila. Si Manang Claire nga siya nagsabi, sino kayo para utusan ng Pangulo? Ayan, sabi ni Mark, visit! Ayan. Grabe. Hikayat no na politika. At doon naman pagka receptive ang tao sa ganun at kumilos, ang impartiality ng justice maapektuhan din, no? Kasi yung lynch mob hindi naman din maganda. Opo. Kaya dapat talaga walang papanigan at alam nyo marami namang haka-haka, maraming naririnig na may mga hindi nababanggit. At alam naman nila kung sino sila. Alam naman ng marami kung sino itong mga to. In fairness to all parties, lalo na sa ating taong bayan, sana mabigyan ng pagkakataon nitong mga tao na to na ihayag, linisin ang kanilang pangalan. Sa kabila naman, ay mabigyan din ng pagkakataon ng Estado na usigin itong mga ito. Si Saldico andyan kumbaga, nasa Sandigan Bayan na bukas makalawa may warrant of arrest. Pero parang hindi pa rin happy yung tao Meron bang pinagtatakpan ang administrasyon na to, Secretary? Sa tingin ko, walang pinagtatakpan ang administrasyon dahil independent commission nga yung ICI at yung ombudsman. Ngunit, habang tumatagal Wait lang. Mga kababayan, naniniwala ba kayo na walang pinagtatakpan ng gobyernong ito? I-comment nyo sa baba kasi sabi ni Gibo, ay wala, hindi ako naniniwala. Sabi naman ni Pingris ng Nabotas, ewan ko sa'yo, buisit! Galit na galit ito, hindi mawawala ang duda ng tao na meron talagang pinagtatakpan. I think that's obvious. Hindi ko na kailangan sabihin pa. Habang tumatagal, totoo po yun. Obvious yun I mean, kahit sino naman sa ating mga kababayan, mataas man o mababa, maralita man o may kaya, obvious yun Hindi ako takot sabihin. Habang tumatagal, tama po kayo sa inyong binanggit na yon. At sa katunayan, naiinip nga ang marami sa ating mga kababayan. Sa rally ng Iglesia ni Cristo, ilang beses na binabanggit yan na bumilang na ng kung ilang buwan, ilang linggo, wala pa rin nangyayari dito sa investigasyon. Tapos nadagdag ho itong biglang nakakagulat na pahayag ni Senator Amy. Yun hong matagal na resulta ng investigasyon, mabagal na investigasyon. Hindi ho ba pwedeng hindi ho kaya makaapekto rin yan sa pag-iisip ng mga kasundaluhan natin? At sila rin ay mainip at umentra na sa eksena. Alam nyo, yung sundalo laging inip yan dahil ready for action palagi yan. Pero ang question, anong kilos ang dapat gawin? Yung kilos nila ay sugpuin ang ating mga nananakop, sumusubok na manakop sa atin, ang mga terorista at ang iba't ibang mga threats, no? Na lalo na yung mga armado, no? At saka yung mga gumagamit ng disinformation at misinformation. Ang inip naman ng taong bayan, ang hindi magawa ng sundalo ay makisama sa political action or makialam gamit ang sandata upang maging inampalan or huwes ng isang political contest. Yan ay hindi mangyayari. At natuto na tayo ng ilang beses. No? Okay. Kailan lang pwedeng pumasok ang militar? Pagka may kautusan ang korte or may political process na or na ma-deputize ng kapulisan to maintain peace and order. Walang nakalagay sa saligang batas na
pwedeng makialam ang Armed Forces of the Philippines sa isang bagay. On the contrary, let's say martial law, sino lang ang pwede na magdeklara ng martial law? Hindi ang sandatahang lakas. Kung hindi isang sibilyan, yan ang Pangulo ng Republika ng Pilipinas. At pagka ginawa niya yon, kailangan within 48 hours, without need of a call, ang Kongreso in joint session assembled ay magpupulong. So walang nakalagay sa konstitusyon na pwedeng makialam ang sandatahang lakas kung ito ang intensyon ng mga sumulat ng saligang batas, di sinabi sana nila. Opo. At sinabi na sana nila, pumasok ang sandatahang lakas, pag nangyari yon, tama na yung COMELEC, tama na yung Supreme Court, tama na yung legislature, wala man nakalagay doon na civilian junta or whatever. Kasi pag nangyari yon, kung sinong pinakamadaming bill, yan ang iiral. Opo. Secretary, mga huling punto na lang po. Can you categorically tell us kung meron o wala, meron po bang active destabilization efforts now? Nako, yan matindi mga tanong ni Katonying dito. Meron bang active destabilization now? Check natin yan. Kung meron talaga, nako, magugulat kayo sa mga pasabog ni Gibo. Ano kayang mangyayari, mga kababayan? O eto na. Check natin. Categorically tell us kung meron o wala, meron po bang active destabilization efforts now? Ay, hindi malayo yun. At hindi ko rin naman pwedeng sabihin na hindi. Meron talaga. Kasi ang active destabilization, gagana yan. Kapag binigyan ng political issue, kumbaga sugat ito, binigyan mo na sugat ang mikrobyo, talagang talagang sasakyan yung sugat, no? Hindi mo matatanggihan na meron. Pero gaano kaseryoso ito? Destabilisasyon sa ilalim ng batas kasi hindi ba yung salungatan sa politika ay nakaka-destabilize yun ng sadya, no? Kasi binibigyan mo ang taong bayan or isang political party or isang political na tao ng pagkakataon na ituwid ang tingin niyang pagkakamali at ito'y makaka-destabilize. Pero yung destabilize na agaw ng poder ng gobyerno na hindi dadaan sa legal na proseso or sa halalan, yan ang hinihikayat ng iba. Lantaran naman nilang sinasabi. Wait lang. Mga kababayan, di ba plano pa nila na ilagay po si Ramon Ang bilang caretaker? May ganun ba? Nasasaad ba na isang negosyante kung sino na lang ang gusto nyong ilagay? Ay pwede na. Nasaan yung constitution na nakasaad sa saligang batas na kung halimbawa yung Pangulo ng Pilipinas nag-resign o merong masamang nangyari at hindi na maupuan at naging bakante ang posisyon ng Pangulo, automatic ang Vice Presidente ang uupo bilang Pangulo ng Pilipinas. Sinasabi kasi dito parang si Ramon ang gusto ng mga negosyante. Pwede ba yun? May caretaker, janitor. Diyos ko Lord. Di ba? At yan ay hindi naayon sa batas at hindi naayon sa pagtatatag ng isang batang republika. Sino po ang who stand to gain, to benefit from destabilizing the government?
kung sino ang mga padrino na iluluklok Sino or po? kung sino ang mapapaboran nito. No, maraming paraan. Yung CPP, NPA, NDF nga, hindi ba destabilizing 'yon. Gusto nila ang partido nila. Kaya nga nagtataka ako dun sa ibang mga politiko na banat ng banat sa CPP, NPA, NDF, sa kanang kamay, sa kaliwang kamay naman nakikipag-ugnayan sila na may ma-agreement pa sa Chinese Communist Party. Isa yun eh. Mhm. You know? So, Galing ganun, diba? CPP, NPA, NDF gusto umagaw talaga ng poder niyan. Yun nga lang, maliit na yan. Ano? Wala na naniniwala kasi Jurassic na yung mga yan di ba? wala na. Pero dito ho sa active destabilization nito, mga politiko rin ho ba ito na identified, Secretary? Merry Christmas, Kim. Ang ganda po, no? Star na lang po yung kulang. So yan, mga kababayan, ako po, wala na kasi yung mga kasi kulang na lang bilang nila yung mga makakaliwa, wala nang bilang mga yan. Nga lang nasa politika na sila. Nakikinabang na sila sa pera ng bayan. Kasama sila sa sa corruption eh. Mga kababayan ko, yan ang mga lumalabas. Hindi ko masabi, no? Hindi ko maaring sabihin. Merong mga minomonitor diyan, pero natural may mga politiko na talagang humihikayat naman talaga sa mga kasundaluhan. Hindi may pagkakailayan No. Opo. Yun na Siyempre, nga. ang totoo nun, ang reason kung ba't natin tinawagan si Secretary Teodoro, para ang mga tao kasi nalilito ngayon Ang tanong nga nila, what is happening to our country? At nag-aalala. Secretary? At nag-aalala. Nag-aalala po. Sa kalagayang Tapos- security natin. Ito pa ang problema, no? Ang sitwasyon na to ay political, judicial. Ang pinakamalaking epekto nito ang ating ekonomiya, ang ating development bilang isang bansa, no? Doon sa mga ninakaw pera na dapat na napunta sa mga magaganda proyekto. Etong political grievances na ito at unresolved corruption cases ay nagbababa ng credit rating at standing ng ating bansa. Ito ang malaking epekto, no? Ang mga bilihin ay tataas ang presyo habang humahaba ito. Ngayon, dito naman sa sandatahang lakas, makasisigurado ang ating mga kababayan na ang ating sundalo ay profesional. Hindi ito kailangan pangaralan. Alam nila ang kanilang Yun nga, paano kung ang sistema na ang AFP, PNP ay kasama rin sa korupsyon? Paano yan? Napasukan na ng sindikato. Yan po yung sinasabi ng mga komento. Kaya itong mga pangalang Gibo Teodoro, AFP Chief Browner, nadadawit sila sa korupsyon. Ayaw naman nilang sagutin. Ayaw naman nilang yung mga nagba-viral na ito, kung ano ba yung tunay na gusto nila. Bakit tahimik sila? Walang ginagawa ang AFP, mga ganon. Bagkus, parang kinukonsinti nila ang korupsyon. Yan ang sinasabi ng mga komento na nagko-comment. Lalong-lalo na yung mga galit na mga kababayan natin. Bakit parang nasapalan ng pera ang AFP at PNP? Yan yung sinasabi dyan, mga kababayan ko. Kaya tahimik daw ang AFP dahil nakakulimbat din daw umano. Kita nyo, kasama sila sa mga listahan na nagba-viral na allegedly na kinabang din sa trilyones. Yun ang sabi. Hindi tayo nagsasabi, lilinawin ko, hindi tayo nagsasabi. Yan yung mga ipinopost sa social media na binabatikos ang AFP at PNP kasi nga nakinabang din daw sila. Kaya sila tahimik. Naku po, mga kababayan, matinding paratang ito. misyon. Sila ay mapagkakatiwalaan. Kaya nga mataas ang kanilang trust rating. Kung mataas ang trust rating nila dahil ayon ang taong bayan
sa professional stand na ibinibigay nila. Opo. Sa lahat ng issue, magmula sa pagsalungat sa China na gusto ng ibang humihikayat na mag-aklas ang armed forces na ibenta na natin ang ating sarili sa China at yumuko na lang tayo sa harap ng panunupil na ginagawa ng China. No? Ngayon, nasabi ko nga, mataas ang trust rating. Kung sana, ang tingin ng taong bayan, ang armed forces, ay isang gamit upang mapanatili ang hindi ka nais-nais na sitwasyon, sana bumagsak ito ng katodo-todo at hindi ka panipaniwala. Opo. Secretary, kami po ay nagpapasalamat sa inyong oras at sana nga ay actually gusto ko kayong tanungin sa politika dahil politika din naman ang pinanggaling niyo pero ayoko na't baka mabigyan pa na ibang kulay. Maraming salamat po at magandang umaga po sa inyo. Thank you. O yan mga kababayan, ano naman sinasabi ng mga komento dito? Ano sinasabi nila? Correct. Ayun, no? Correct si DND, Secretary Gibo Teodoro, matalino at matapang. He is the exact epitome of true leader. He can be alternative. Presidential timber for. Aba, galing naman. You are my choice, become president. Aba, ang galing naman. Kaya pala. Basta kami, we trust the government and we love president. Aba, may loyalista nga. Gibo Teodoro, binoto ko noon for president. Sana sa 2028, pala rin siya. Aba, posible. Thanks for the assurance of our security. Sec Gibo Teodoro. The president we shall have. Alaka. Salamat, Sec Gibo Teodoro. Protect our country and its people. Sabi naman ni Jasper ng Tutuban, protect the corrupt and the crocodile. Nako po, mga kababayan. Good job. Good job to Defense Secretary as the military men and women. Dapat si Gibo ang maging Pangulo ng Pilipinas. Next President. Aba. Gibo para Presidente. Aba. May ambisyon din pala ito. O yan mga kababayan. Anong masasabi nyo? Yung iba kasi sinasabi nila kaya tahimik, kasapalan din ng pera. Ayun lang. Kasangkot daw kasapakat ng sindikato. Yan ang sinasabi. So yan lamang po mga kababayan. Ang ating reaksyon. Once again, ako si The Wonders Philippines. Isang like naman dyan at isang subscribe. Ipakalat nyo po ito. I-click nyo yung notification bell para sa tuwing mag-upload po tayo ng video, lagi kayong makapanood ng ating video. Salamat po ng marami mga kababayan. Mag-react po kayo mga kababayan ha. Mag-react po kayo para makibahagi tayo sa mga diskusyon na ito na tayo ay kasama sa nanakawan ng trilyones na kaban ng bayan. Grabeng ginagawa ng gobyernong ito. Pinagnanakawan ang mga Pilipino hanggang sa huling hininga, huling butil ng palay. Kinukuha pa nila, isusubo na natin, kinukuha pa nila at kinakain nila. Unti-unti po tayong pinapatay ng mga ito mga kababayan. So yan lamang po. Salamat na marami mga kababayan. Salamat, mabuhay.